Imagine niyo to, si Digong Duterte, isang napakamakapangyarihang tao nung siya'y Pangulo. Lahat ng gusto niyang gawin, ginagawa niya. Binalahura niya ang sistema ng politika sa Pilipinas. Tinapakan niya ang mga batas, binaliwala niya, at ang iniisip niya, mas mataas pa siya sa batas. Yung mga kumokontra sa kanya, kumikriticize sa kanya, mga kalaban niya sa politika, ginawan niya ng paraan para siraan at ipakulong. Sino makakalimot sa ginawa niyan kay Secretary ng DOJ dati na si Leila de Lima o dating Senador Leila de Lima? Malinaw na malinaw sa mga nangyari pagkatapos ma-acquit sa tatlong kaso nitong si Congressman Leila de Lima ngayon, na lahat ng kaso na inilabas sa kanya ni Digong dati ay puro imbento lang. Imaginein mo, kulang 8 taon ng buhay ng isang matinong senador na sayang sa loob ng kulungan dahil lang sa katarantaduhan na ginawa na tong si Duterte. Yung ABS-CBN, nabuhay na tayo. Pinanganak tayo na lang nandyan na yan. Pero sinira niya, tinanggalan niya ng prangkisa. Dahil lang sa ito ay nagsasabi ng katotohanan. Yung Rappler, kamuntik niya na ding ipinasara at patong-patong na demanda ang tinanggap nitong si Maria Ressa. Libo-libong buhay ng mga mamamayang Pilipino, ng mga inosente, na dapat ngayon kasama ng kanilang mga pamilya nagsaya ng Pasko at Bagong Taon. Pero wala, mga butot kalansay na lang sa mga libingan nila. Lahat ng yan kagagawan ni Digong sa tulong ni Bato at ni Bongo at yung iba pang mga alipores nila. Napakamakapangyarihan nila dati. Walang bumabangga sa kanila, tumatahimik ang lahat dahil sa takot din na balikan sila at kung ano-ano din ang masasamang bagay na gawin ng mga posibleng bumatikos. Pero ngayon, nasaan ang makapangyarihang tao na to? Nakakulong. Yung bilyong-bilyong halaga ng mga ninakaw niya, walang magawa para mapalabas siya. At ngayon, mas masarap pa yung buhay natin ng mga ordinaryo, mga tao na lumalaban ng patas para mabuhay, tayong mga tao na nagbabanat ng buto, nagpapawis ng dugo para lang mabuhay, pero malaya tayo. Malaya tayo, nagagawa natin ang lahat ng gusto natin. May problema man tayo sa pera, kumayod lang tayo ng konti, mabibili na natin yung gusto natin. Pero siya, makapangyarihan, pinagtatawanan, kinukutya. Ngayon, walang magawa. Nasa loob ng kulungan at dapat mangyari talaga sa kanya kasi pinagbabayaran niya na lahat ng ginawa na kasalanan niya. Kasi yung masamang ginagawa mo, babalik at babalik sa'yo ng 20 beses. Ako naman po, para po sa akin mga kababayan, naniniwala po ako na yung karma po ni Duterte ay dumating na po at sunod-sunod pa pong karma ang dadating sa kanya at sa kanyang mga alipores na talagang naging reason kung bakit nag-away-away ang mga Pilipino, na-divide ang mga Pilipino, at yung paninira nila sa iba't ibang tao para lamang po sila ay paniwalaan ng mga Pilipino na nalinlang at nautupo. So para po sa akin, ang lahat ng nangyayaring ito kay Duterte ay karma po na deserve niya dahil marami po siyang ginawang kasalanan sa mga Pilipino. Yun po yung paniniwala ko dyan. Tayo pong mga Pilipino ay nagkawatak-watak at nag-away-away sa social media, sa iba't ibang platform dahil po sa mga patutsada, intriga at mga kasinungalingang pinakalat pa mismo ng kanilang mga vloggers, ng mga DDS at propagandista. Meron pong pag-aaral na si Duterte daw po sa Oxford ito, if I'm not mistaken, na nagbayad po ng mga troll
para po pabanguhin siya, in my understanding, pabanguhin siya at siraan ang mga kalaban niya, no? So, yun po ay pag-aaral po, findings ng Oxford. Pwede nyo naman pong hanapin yan. So, sa tingin ko po, no, lahat ng nangyayari dito ngayon sa kampo ng mga Duterte, sa mga kaalyado niya at sa kanya, sa tingin ko po ay karma na deserve po talaga nila. At ang pinakamatinding reason kung bakit sila nakakarma ngayon or napaparusahan ay dahil po binastos po ni Duterte, ininsulto ni Duterte ang Panginoon na pinaniniwalaan po ng maraming Kristiyanong Pilipino. Yun po yung paniniwala ko na pinakamatinding reason kung bakit ganyan po ang nararanasan ngayon ni Duterte. Dahil wala po siyang respeto sa Panginoon na pinapaniwalaan ng maraming Kristiyanong Pilipino. Binastos niya, ininsulto niya, at kung ano-ano pang sinabi niya. Na tila ba parang sinasabi na siya ay mas mataas at mas makapangyarihan sa Panginoon. Kaya ngayon, pinauunawa siguro sa kanya ng Panginoon na hindi ka mas mataas sa kanya, na hindi ka dapat nilamon ng kapangyarihang ipinagkaloob lamang din naman sa iyo ng Panginoon at ng taong bayan. So yun po yung aking paniniwala dyan mga kababayan. Karma ang nangyayari sa kanila at marami pang susunod na karma or pananagutan silang kailangang harapin dahil sa nakita ko po, mga nabalitaan ko, marami silang ginawang mali at kasalanan sa mga Pilipino. Yun lamang po mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.